Nagsimula ang kwento sa isang mapayapang lungsod na inatake ng isang halimaw na tinatawag na kaiju. Tumunog ang babala ng panganib mula sa kaiju sa buong lungsod, at ang mga tao ay pinatungo sa mga itinalagang lugar ng kaligtasan. Napakalaki ng halimaw na ito at nagdulot ito ng malawakang pagkasira habang gumala sa lungsod. Dumating ang Defense Force at pinaputukan ito ng bala at di ito ang unang pagkakataon na umatake ang ganitong halimaw. Kaya may ilang tao na sabik na nag-aabang kung aling dibisyon ng Defense Force ang darating. Ang pangatlong dibisyon ang dumating at mabilis na kumilos para magdulot ng pinsala sa kaiju. May isang babae mula sa dibisyon na may dalang malaking kanyan at ginamit niya ang napakalakas na kapangyarihan ng sandata na ito para wasakin ang kaiju na nagtapos naman sa buhay nito. Habang pinapanood ito ay namangha si Kafka at ito ang ating bida. At dahil sa laki ng halimaw ay nagkalat ang mga bahagi ng katawan nito kung saan-saan, kaya sinabi niya sa kanyang grupo na marahil ay kailangan nilang mag-overtime sa susunod na mga araw. Ipinagdiwang ng mga kalapit na mamamayan ang pangatlong dibisyon sa matagumpay nilang misyon na walang nasawi. Dumating si Kafka at naghiyawan at nagpalakpak ang mga tao habang naglalakad ang mga bayani mula sa tinalong halimaw. Lumalapit naman si Kafka rito dahil magsisimula ang kanyang trabaho pagkatapos ng labanan. Siya at ang kanyang grupo ang gumagawa ng trabahong hindi pinapansin o pinasasalamatan ng kahit sino. Sila ang nag-aasikaso sa pag-disassemble ng mga tinalong kaiju at pagtatapon sa mga ito. Ginagawa ito ni Kafka at inilagay ang isang sample ng halimaw sa isang drone. Hindi man kaakit-akit ang kanilang trabaho tulad ng pakikipaglaban sa halimaw. Ito ay isang uri rin ng labanan sa kanilang sariling paraan. Ipinakita ito ng perpekto nang may mapansin si Kafka na may tao na nagbuhat ng isang bagay na hindi naman priority at sumabog ito, na nagdulot ng pinsala sa isang tao at buti na lang at nakaranas na si Kafka ng katulad ng mga pinsala noon, kaya naasikaso niya ang sitwasyon. Marami pang trabaho ang naghihintay para sa kanila at nagdaramdam si Kafka sa kagustuhan ng mga boss nila na linisin ang napakalaking gulo sa loob lang ng isang linggo. Bigla ang sinabihan si Kafka na ililipat siya sa ibang lugar dahil kulang sila sa tauhan, at nagulat siya nang malaman na sa mga bituka siya mapupunta. Hinihila si Kafka palayo kaya't napag-usapan ng iba kung gaano kasama ang amoy ng mga bituka, at pagdating ni Kafka sa mga bituka ay agad siyang nawalan ng gana sa pagkain subalit, dahil siya ay masipag ay pinilit ni Kafka na ma-overcome ang kanyang hindi komportableng pakiramdam para matapos ang trabaho. Nang gabing iyon, umuwi si Kafka na pagod at ginawa ang lahat para mawala ang amoy mula sa kanyang trabaho. May lumabas na ulat sa balita tungkol sa Division 3 at sa kanilang kapitan na si Mina, na sa edad na 27 ay hindi lamang naging kapitan kundi nakapatay din ng daan-daang kaiju. Isang pagbabalik-tanaw ang nagpakita na magkaibigan sila ni Kafka at naging emosyonal sila nang ipinangako nilang magkasamang tatapusin ang mga kaiju. Si Mina ay napakasikat at tanyag na ngayon kaya't may mga usapan na siya ay maging kandidato para maging komandante ng Defense Force. Nagtataka si Kafka kung paano siya napunta sa kabilang panig ng mga bagay, ngunit masyadong nakakalungkot ang pag-iisip na iyon kaya't sinikap niyang huwag ito isipin at pinapaalala niya sa sarili na ang paglilinis ay mahalagang trabaho rin na nakakatulong sa mga tao, at sa kabila nito ay nakakakain pa rin siya. Masaya si Kafka sa mga pagkaing gusto niya at sa apartment na kanyang tinitirhan. Iniisip ni Kafka na sapat na ito at natulog na lang siya at kinabukasan ay dumating si Kafka sa trabaho, kung saan ipinakilala sa kanya ang isang part-time na estudyante na makakasama nila mula ngayon. Ang pangalan niya ay Ichikawa at determinado siyang sumali sa Defense Force. Itinuro ng katrabaho ni Kafka na pareho sila ng pangarap ni Ichikawa noon, ngunit sumuko na lang si Kafka at naging veterano sa trabaho ng paglilinis. Nagtataka si Ichikawa kung bakit siya sumuko, kaya inamin ni Kafka na napagtanto niya na limitado ang kanyang kakayahan at sinikap niya kaso palaging may mas mahusay sa kanya. Sinusubukan ni Kafka na maging positibo sa sitwasyon, ngunit seryoso talaga si Ichikawa. Idineklara niyang hindi siya susuko kailanman kahit anong mangyari, kaya hindi niya maintindihan ang logic ni Kafka at ayaw din niyang unawain ito kaya't pumunta na lang siya para magbihis at akala ng lahat ay magkakasundo sila dahil sa kanilang magkatulad na pangarap, ngunit galit si Kafka dahil alam niyang walang paraan para sagutin ang tanong ng bata nang hindi mukhang miserable. Napilitan si Kafka na magmuni-muni at nagtaka kung talaga bang masama ang pag-quit.
Nagtungo silang lahat sa trabaho at pinag-usapan ang plano para sa araw na iyon at pinagdesisyonan nila kung aling mga bahagi ang kailangang i-preserve para sa pananaliksik at aling mga bahagi ang kailangan lang sirain. Si Ichikawa ay itinalaga sa mga bituka at natuwa si Kafka dahil sa ugali ng bata, ngunit nalaman niyang itatalaga rin siya sa mga bituka sa ikalawang araw na magkakasunod, sinabihan siya na dahil magaling siya sa paghawak ng mga bituka. Nagsumpa si Kafka na ipapakita niya sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin, binanggit ng boss na madalas magreklamo si Kafka ngunit kinikilala na siya ay masipag na manggagawa at kung nakapasa siya sa examination, ay magiging mahusay siyang opisyal ng Defense Force. Pagkatapos ay natuwa si Kafka nang makita niyang nadismaya si Ichikawa sa karanasan sa mga bituka, ngunit kasing hirap din niya dahil pinipigilan niya ang sarili na masuka at biglang napansin ni Kafka na kaunti lang ang dala ni Ichikawa na pagkain. Bastos na sinabi ni Ichikawa na wala siyang ganang kumain, ngunit binigyan siya ni Kafka ng inumin na may bitamina at pinipilit ni Kafka na kumain at uminom si Ichikawa ng marami hanggat kaya niya, kung hindi ay hindi siya makakatagal sa buong araw ng trabaho. Nag-alok din siya ng mga plug sa ilong kay Ichikawa na tinanggihan naman niya subalit iginiit ni Kafka na makakatulong ito at sa katapusan ng araw ng trabaho. Lahat sila ay naligo at unang umalis ang isang grupo at natuwa si Kafka na makita na ang pinakamasamang bahagi ng proseso ng paglilinis ay dapat natapos na. Dumating si Ichikawa, kaya iniisip ni Kafka na gusto niya ng rematch mula sa kanilang munting laban sa wrestling, ngunit sa hindi inaasahan ay nagpasalamat si Ichikawa kay Kafka sa tulong nito sa pagtatapos ng araw bago siya umalis. Binanggit niya na binago ng Defense Force ang limitasyon ng edad para sumali at ito ay hanggang 33 taong gulang na ngayon. Alam niya na wala ito sa kanyang lugar subalit napansin niyang malungkot si Kafka kapag pinag-uusapan ang Defense Force. Binanggit ni Ichikawa na maaari siyang mag-quit kung gusto niya, ngunit nagpasalamat si Kafka at sinabing mas mabuting tao pala ito kaysa sa inakala niya at sinubukan ni Ichikawa na panatilihin ang kanyang matapang na persona. Kaya ipinapaalala niya kay Kafka na hindi talaga siya interesado. Bigla ang lumitaw ang isang halimaw upang umatake at nailigtas ni Kafka si Ichikawa sa tamang oras kaso siya mismo ay nasaktan, nagulat siya sa tinawag niyang Yojo at sa muli, kailangang iligtas siya ni Kafka mula sa pagkakapatay. Sinabihan ni Kafka si Ichikawa na tumakbo at humingi ng tulong kaso tumanggi siyang iwan si Kafka, pinaalalahanan niya si Ichikawa na balak niyang sumali sa puwersa ng depensa, ngunit hindi ito mangyayari kung siya'y mamamatay ngayon. Muling iginiit ni Kafka na umalis si Ichikawa kaya't umalis na siya, pinaghahabol ni Kafka ang nakakatakot na halimaw sa mga kalsada at bahagya niyang naiwasan ang mga atake nito, nakaligtas siya sandali sa pamamagitan ng pagtakbo papasok sa isang makitid na gusali at dumaan sa isang salaming bintana. Isa pang pagbabalik-tanaw ang nagpakita na kapwa nawalan sina Kafka at Mina ng kanilang mga paaralan at tahanan. Kinamumuhian ni Kafka ang mga kaiju, subalit dahil lamang sa nakakahadlang ang mga ito sa kanyang pagtatapos ng laro sa Pokemon. Nadismaya si Mina nang marinig na ito lang ang pinahahalagahan niya kaso pinanatili lang niya ang positibong saloobin at para kay Mina, siya ay nalungkot dahil sa pagkamatay ng isang pusa na nagngangalang Mo at naging seryoso sila habang tinitingnan ang lahat ng pinsalang ginawa ng mga kaiju, at sabay nilang idineklara na sasali sila sa puwersa ng depensa. Nag-insultuhan ang dalawa dahil sa kanilang mukhang baliw na ideya at dahil pareho silang mga bata, ngunit sa huli ay nagdesisyon silang magkaroon ng kompetisyon upang makita kung sino ang magiging pinakamagaling na opisyal. Sigurado si Kafka na magagawa nila ito at idineklara nilang sama-sama nilang wawasakin ang lahat ng kaiju. Bumalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Kafka na hindi dapat ganito ang kinahinatnan ng mga bagay at kailangan niyang patuloy na tumakbo habang winasak ng halimaw ang mga gusali para mahuli siya. Nagdesisyon si Kafka na lumaban sa halimaw at tinukoy na kailangan niyang atakihin ang mga binti nito. Sa kasamaang palad, wala siyang pagkakataon dahil agad siyang inatake ng halimaw at nagtataka siya kung bakit ito nagwakas sa ganitong paraan. Napasigaw si Kafka sa sakit nang tinapakan siya ng halimaw at hindi na siya makagalaw dahil nabali ang kanyang binti. Nawalan ng lahat ng pag-asa si Kafka dahil malapit na siyang lumunin ng halimaw, ngunit lumitaw si Ichikawa para iligtas siya sa tamang oras at tinawag siyang tanga ni Kafka, ngunit ipinaliwanag ni Ichikawa na naabisuhan na niya ang puwersa ng depensa. Ang ibig sabihin ni Kafka ay tanga si Ichikawa sa pagbalik niya,
ngunit tinukoy ni Ichikawa na kung iniwan niya ito ay hindi siya magiging karapat-dapat maging isang opisyal ng puwersa ng depensa at biglang, may mga flashback si Kafka noong natanggap niya ang rejection letter mula sa Defense Force at nasira ang kanyang mga pangarap. Sinumpa niya ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi habang pinaglalaroan ng halimaw si Ichikawa, nagngit-ngit siya sa galit at dahil hindi siya nagbago sa lahat ay hindi niya nagawang protektahan ang pusa ng kanyang kaibigan, at ngayon ay hindi rin niya maprotektahan ang bagong kasama sa trabaho at ang frustration ni Kafka ay nagtulak sa kanya na sumigaw ng may galit ng halos mapatay na si Ichikawa ng halimaw. Ngunit bigla ang sumabog ang halimaw at nawasak na ikinagulat ng dalawang lalaki, isang babaeng boses ang nagdeklara na ang target ay na-eliminate na at nagulat si Kafka nang makita na dumating si Mina kasama ang iba pang miyembro ng pangatlong dibisyon. Pinag-utos niya sa ilan sa kanyang grupo na alagaan ang mga nasugatan habang siya at ang iba ay nag-check pa ng ibang yojo. Si Kafka ay sinuri ngunit siya ay nasa masamang kalagayan at hindi tumutugon. Nang gabing iyon sa Yokohama Hospital, humanga si Kafka sa kung gaano kagaling si Mina at nagawa niyang wasakin ang napakatinding halimaw sa isang iglap, kaya napagtanto ni Kafka na si Mina ay umabot na sa lugar na hindi niya maabot. Akala niya ay mag-isa siya. Ngunit nagulat siya nang malaman na nasa tabi lang pala niya si Ichikawa at itinuro nito na kung hindi siya iniligtas at pinatakbo ni Kafka, patay na sana siya ngayon at nagulat pa si Kafka nang sabihin nito na siya ay cool at naisip niya ang kanilang kompetisyon ni Mina kung sino ang magiging pinakamagaling na opisyal. Sa tingin ni Ichikawa ay dapat maging opisyal si Kafka subalit muling sinabi na nasa kanya pa rin ang desisyon at sa wakas, umilag si Kafka mula sa kanyang negatibong pag-iisip nang suntukin niya ang sarili at nagtaka siya kung gaano katagal niya balak ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan. Nagpasalamat siya kay Ichikawa at sinabi sa bata na siya ay tunay na mabuting tao, hindi pa rin iniisip nito na masama ang pag-give up, ngunit tiyak na hindi maganda ang manlinlang sa sarili at kumpiyansa niyang idineklara na muling sisikapin niyang maging isang opisyal ng Defense Force. Ang matapang na deklarasyon ni Kafka ay biglang naputol nang siya'y magulat sa paglitaw ng isang halimaw na lumulutang sa ibabaw niya, sinabi ng halimaw na natagpuan na nito siya at bigla itong sumugod papasok sa kanyang bibig. Nagtaka si Ichikawa kung ayos lang ba ito, ngunit malinaw na hindi ito naging maayos dahil nahihirapan siyang huminga at nagpupumiglas at sinuri niya ito subalit nagulat siya nang makita ang isang halimaw sa kama ni Kafka. Casual lang na tumingin si Kafka kay Ichikawa at pagkatapos ay sa kanyang refleksyon sa salamin at nang maglaon, naramdaman nila ang pagkabigla kaya sinubukan niya na mapakalma si Ichikawa at sinabing siya pa rin ito, kumalma siya ngunit isang matandang lalaki ang dumating para tumawag sa Defense Force. Nagpanik ang mga lalaki habang iniisip nila ang ginagawa ng puwersa ng depensa sa mga kaijo kaya pinayuhan ni Ichikawa si Kafka na tumakas. Bumalik sa nakaraan ay ipinapakita si Kafka na tinuruan si Mina kung paano paralisahin ang isang kaijo. Kinuha ni Mina ang note habang sinabi ni Kafka na kailangan niyang atakihin ang mga binti at itali ito. Natakot si Mina sa ideya ng pakikipaglaban sa isang halimaw kaya tiniyak sa kanya ni Kafka na kapag dumating ang panahon, siya ay nasa tabi niya. Bumalik sa kasalukuyan, iniisip ni Mina kung paano naging kasinungalingan ang sinabi ni Kafka at biglang na-inform si Mina na may nakitang kaiju sa Yokohama Hospital at idineklara niyang siya ang bahala dito, magpapadala siya kasama ang kanyang mga opisyal at pupuksain nila ang kaiju. Isang pagbabalik tanaw ang nagpapakita na si Mina ay tinukso si Kafka dahil sinabi niyang mananatili siya sa tabi niya kapag siya'y natatakot. Labis na napapahiya si Kafka kaya sinabi niya na huwag sabihin kanino man ang kanyang sinabi. Lubos naman na nagpapasalamat si Mina kaya pinasalamatan niya si Kafka at sumang-ayon na walang dapat ikatakot basta't magkasama sila at pabalik sa kasalukuyan. Tinipon ni Mina ang kanyang division at naghahanda silang pumunta sa ospital para patayin ang kaijo na lumitaw doon. Isang alarma ang nag-ingay sa buong lungsod na nag-uutos sa mga tao na magtago mula sa kaijo. Sa ospital ay nagpanik ang mga lalaki habang ang matanda ay labis na natatakot kay Kafka at iniisip ni Ichikawa na maaaring maging malinaw ang pagkakamali kung ngumiti lang si Kafka, ngunit nakakatakot ang ngiti ni Kafka at hindi ito umubra dahil nawalan ng malay ang matanda. Dali-daling tinulungan ni Kafka ang matanda ngunit nagulat siya sa sariling lakas dahil nasira niya ang paligid sa bawat hipo. Hindi makapaniwala si Kafka na nagawa niya ang lahat ng iyon at napansin ng iba na nandoon ang kaijo. Sigurado si Ichikawa na paparating na ang hukbong depensa kaya napagkasundoan nilang umalis na.
Sinubukan ni Kafka na tumakas sa bintana ngunit muli siyang nagulat nang ang kanyang paghawak ay sumisira sa isang buong pader. Nagtataka si Kafka kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan kaso walang panahon para mag-isip dahil nagsisimula ng magpanik ang mga tao. Ang dalawang lalaki ay tumalon palabas ng bintana ngunit si Kafka ay lumipad ng mas malayo kaysa inaasahan niya. Si Ichikawa ay sinusubukang unawain ang nangyayari ngunit nagsisimula na siyang magtaka kung talaga bang si Kafka ang kaiju na ito at tinanong niya si Kafka kung siya ba talaga iyon, ngunit hindi na rin sigurado si Kafka dahil wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. Nagtataka si Ichikawa kung ang pagbabagong anyo ba ay isang espesyal na mode niya, ngunit walang ideya si Kafka at biglang lumabas ang isang parasito mula sa kanyang bibig at kinain ang isang ibong nabubuhay at sa kabutihang palad. Bumalik sa dati si Kafka ngunit ipinahayag niya na may problema. Nagtataka si Ichikawa kung anong kakilakilabot na bagay ang naghihintay sa kanila sa susunod, ngunit sinabi lang ni Kafka na kailangan niyang umihi at pinayuhan siya ni Ichikawa na pigilan ito kaso hindi niya magawa at ikinakahiya ni Kafka ang kanyang sarili bilang isang matanda na hindi makapagpigil. Tinuro ni Ichikawa na tila wala naman ang tamang parte kay Kafka para umihi at nagtataka siya kung saan ito lalabas. Nagulat silang dalawa nang umihi si Kafka mula sa kanyang mga utong at lalo pang nahiya si Kafka, subalit ipinapaalala sa kanya ni Ichikawa na may mas mahahalagang bagay silang dapat alalahanin. Nagtataka si Kafka kung makakasali pa ba siya sa hukbong depensa sa kalagayan niya ngayon, ngunit ipinunto ni Ichikawa na siya ang tipo na pinupuksan ng hukbong depensa at malamang hindi siya papayagan na sumali at baka sirain lang siya. Naging seryoso si Kafka habang nagsisimulang lumubog sa kanya ang katotohanan ito, hindi rin maganda ang tiyempo dahil kakatapos lang niyang magpasyang habulin si Mina at naghahanda silang pumasok sa isang restriktadong lugar kung saan walang tao, ngunit nakaramdam si Kafka ng isang paparating na bagay. Hindi ito ang hukbong depensa dahil galing ito sa ilalim ng lupa at naganap ang isang pagsabog sa ibang bahagi ng lungsod at nakatanggap ng ulat ang hukbong depensa na may lumitaw na isa pang kaiju. Nakilala ni Kafka na ito ang parehong uri na umatake sa kanila noon. Ipinunto ni Ichikawa na tumunog na ang mga alarma dahil kay Kafka kaya't umaasa siyang walang magiging casualty habang abala ang hukbong depensa sa kalaban. Ito ang perpektong pagkakataon para sila'y magtago at isang batang babae ang umiiyak habang naiipit ang kanyang ina, at natagpuan sila ng kaiju. Pinakiusapan ng ina ang kanyang anak na tumakas kaso huli na dahil malapit na siyang kainin ng kaiju. Subalit bigla na lang dumating si Kafka at binigyan ng napakalakas na suntok ang kaiju at muling nagulat si Kafka sa kanyang lakas at nilapitan niya ang batang babae. Siyempre natatakot ito sa kanya kaya't pinilit ni Kafka na ngumiti kaso lalo lang itong lumala, nailigtas niya ang walang malay na ina, kaya ipinaliwanag ni Ichikawa na magiging maayos siya. Bumalik ang kaiju, kaya sinabi ni Kafka na kailangan na nilang umalis at nagtaka si Ichikawa kung ano ang plano niya. Kaya ibinunyag ni Kafka na susubukan niyang suntukin ng malakas ang kaiju. Sinimulan niya ang pagbilang habang sumasabog ang kapangyarihan sa kanyang katawan at pinakawalan niya ang malakas na suntok, ganap na nawasak ng suntok na ito ang halimaw, nagkalat ang mga bahagi nito at umulan ng dugo mula sa langit. Hindi pa rin makapaniwala si Kafka sa kanyang kalakasan at sigurado si Ichikawa na hindi kailanman magagamit ni Kafka ang suntok na iyon sa isang tao. Sinabi ni Kafka na ligtas na silang pumunta sa ospital ngayon ngunit mas nakakatakot siya kaysa sa dati. Sinabi niya sa batang babae na huwag mag-alala dahil malapit na ang hukbong depensa, kaya't aalis na siya at pinigilan siya ng babae at pinasalamatan siya, na nagpaalala kay Kafka noong pasalamatan siya ni Mina at na-imagine niya ang hinaharap kung saan lumalaban siya sa tabi ni Mina. Nais ni Ichikawa na tumakbo na sila bago sila matagpuan, ngunit idineklara ni Kafka na hindi siya susuko pagkatapos ng lahat at muling ipinakita niya ang kanyang mukhang tao at sinabing kailangan niyang pumunta at manatili sa tabi ni Mina. Dumating ang hukbong depensa hindi nagtagal upang alamin kung ano ang nangyari sa nawasak na kaiju. Tinanong ni Mina ang batang babae na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari kaso natatakot ito sa pag-iisip pa lang. Sinabi ni Mina sa kanya na huwag mag-alala at nangako na pupuksin niya ang lahat ng kaiju para sa kanya. Pero nag-alala ang bata sa ibang dahilan at nagulat si Mina nang hilingin ng batang babae na ipapangako niya na hindi niya sasaktan ang mabuting kaiju. Nilinaw ng bata na ito yung kaiju na sumagip sa kanyang ina, ngunit hindi maunawaan ni Mina ang sinabi ng batang babae. 3 buwan ang lumipas, isang ulat sa balita ang nagpahayag na binigyan ng hukbong depensa ng codename ang hindi kilalang kaiju.
Tinatawag nila itong Kaiju number 8 at inakala lang ng mga kasamahan ni Kafka sa kumpanya ng paglilinis na marahil patay na ang Kaiju. Dumating si Ichikawa sa trabaho at iniisip kung paano naging unang Kaiju sa kasaysayan si Kafka na nakatakas mula sa hukbong depensa, ngunit nangangahulugan ito na bawat opisyal ng hukbong depensa sa bansa ay hinahanap siya ngayon. Biglang ipinaliwanag ng kanilang boss na may natanggap na liham sina Kafka at Ichikawa sa Korea. Pinag-uusapan ng ibang mga kasamahan kung paano sumasailalim si Kafka sa pagsusulit taon-taon at kailangan nilang palakasin ang loob niya tuwing matatanggap niya ang mga resulta. Sinisiyasat ni Ichikawa ang kanyang liham at binabati siya ng iba dahil nakapasa siya sa unang round ng pagsusulit para sa seleksyon ng hukbong depensa, sa daan upang ibigay ang liham kay Kafka. Hindi napigilan ni Ichikawa na tingnan ang mga resulta nito. Nakakita siya ng magandang balita kaya dali-dali siyang umalis na nasa sabik. Nakita ng ibang mga kasamahan na nangangahulugan ito na sa wakas ay nakapasa na si Kafka. Ito na ang huling pagkakataon niya na makapasok sa hukbong depensa kaya masaya ang mga kasamahan niya para sa kanya dahil sa wakas ay nagkakaroon siya ng pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap. Masiglang sinabi ni Ichikawa kay Kafka na nakapasa siya sa unang round ng mga pagsusulit ngunit nagalit siya nang makita niya si Kafka sa kanyang anyong Kaiju. Bumalik sa dati si Kafka nang hindi niya namalayan, ngunit hindi siya lubusang nagbago. Tinukoy ni Ichikawa na siya ay nasa balita lang kaya kailangan niyang mag-ingat at pagkatapos, nalaman natin na bumalik sila sa ospital ilang sandali matapos ang insidente at nagsisinungaling lamang tungkol sa lahat, inakala ni Ichikawa na mas magiging masaya si Kafka sa natanggap na liham, ngunit inihayag ni Kafka na ang ikalawang round ang palaging hindi niya nalalampasan. Nagtataka si Ichikawa kung talagang balak ni Kafka na kumuha ng susunod na mga pagsusulit sa kabila ng kanyang hindi pangkaraniwang katawan, tiniyak niya na walang makakapansin, ngunit hindi pa rin niya makuha ng tama ang kanyang pagbabago. Ipinaliwanag ni Ichikawa na ang unang round ay binubuo lamang ng isang pagsusulat ng pagsusulit at ilang mga papeles, ngunit sa ikalawang round, magkakaroon ng mga opisyal sa paligid at magiging tunay na mapanganib ito dahil papatayin si Kafka sa mismong lugar kung makita nila na siya ay isang Kaiju. Subalit idineklara ni Kafka na kukuha siya ng pagsusulit anuman ang mangyari. Nagtrabaho siya ng husto sa nakalipas na 3 buwan at ito na ang kanyang huling pagkakataon dahil siya ay 32 taong gulang na. Desidido rin si Ichikawa kaya't sinabi niyang anuman ang mangyari kay Kafka ay hindi rin siya titigil at nagkasundo sila na kung gagawin nila ito bilang mga karibal at sa isang casual na sandali ay lumapit si Kafka para uminom ngunit nahihirapan siyang buksan ang kanyang bote ng tubig. Nasira niya ang bote dahil sa kanyang malakas na lakas, kaya't binawi ni Ichikawa ang lahat ng sinabi niya at matapos magtalo ay sinabi niya na malapit nang dumating ang ibang mga tagalinis. Nakahinga ng maluwag si Kafka dahil nakapasa siya sa unang round at idineklara niyang oras na para sa kanyang paghihiganti sa ikalawang round ng mga pagsusulit. 10 araw ang lumipas, dumating ang mga lalaki sa base ng hukbong depensa sa Takikawa para sa eksaminasyon, nakabisita na si Ichikawa sa ibang base sa isang field trip noon ngunit mas malaki ito. Ibinahagi ng base na ito ang lugar sa garrison ng hukbong panlaban, kaya nagkalat ang mga tropa sa paligid at binanggit ni Ichikawa kung paano ito nagiging mas mapanganib, dahil kung magbabago si Kafka roon ay agad siyang papatayin. Habang nagsisimulang dumating ang iba pang mga examinee, idineklara ni Kafka na oras na para pumunta sila at gusto niyang mag-check-in kahit maaga pa sila, ngunit may isang babae na nakakuha ng kanyang pansin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na matandang lalaki. Ipinunto niya na hindi siya matanda dahil 32 taong gulang lang siya, ngunit sinabi ng babae na matanda na iyon at inutusan niya si Kafka na ilipat ang kanyang truck, ngunit sinabi niya na maraming iba pang parking spot. Gayunpaman ay ipinilit niya ito dahil 5 ang kanyang maswerteng numero ngayong araw. Pagod na si Kafka sa nakakainis na babae kaya't idineklara niyang tuturuan niya ito ng leksyon. Nagulat si Kafka nang alisin ng babae ang kanyang damit para ipakita ang kanyang suit sa ilalim at idineklara niyang siya na lang ang maglilipat ng kanyang sasakyan. Nagulat ang mga lalaki sa kanyang suit, na nagbigay sa kanya ng malaking lakas at itinaas niya ang truck gamit ang isang kamay at nagimbal sila nang ihagis niya lang ito sa tabi, binanggit ni Kafka na iyon ay sasakyan ng kumpanya. Nagtaka si Ichikawa kung sino talaga siya, kaya ibinunyag niya na siya ay examinee number 216 at ang kanyang pangalan ay Karo at ang kanyang libangan ay ang pagpuksa sa Kaiju.
Sinabi niya sa kanila na tandaan ang kanyang pangalan at nagulat si Ichikawa nang makilala niya ang kanyang apelyido na Kiko at pagkatapos, sa kanya ibinalik ang kanyang pansin kay Kafka. Inaamoy niya ito at tinukoy na amoy kaiju siya at doon ay mabilis na ipinaliwanag ni Ichikawa na sila ay bahagi ng unit na nagtatapon ng kaiju. Nagulat si Karo nang madali niyang naitaas ni Kafka ang kanyang truck, at inisip niyang mayroon itong tagong kapangyarihang suit at nagpakilala si Kafka bilang examine number 2032 at dramatic na sinabi sa bata na tandaan ang kanyang pangalan. Ngunit naudlot ang kanyang astig na pagpapakilala nang mapansin niyang kinuha ng butler ni Karo ang kanyang paradahan. Akala ni Karo ay magiging boring ang pagsusulit ngunit ipinaliwanag niyang ito ay nagiging interesante. Nangako siyang talunin ng husto si Kafka at umalis siya. Galit na galit kay Kafka dahil ginamit na nito ang kanyang kapangyarihan subalit ipinunto ni Kafka na nagawa niyang mag-transform lang sa bahagi na hindi nakita ni Karo. Sinabi nila sa ilang gwardya na wala lang ang malakas na ingay kaso sinabi ni Ichikawa kay Kafka na pauuwiin niya ito kung gagawa pa siya ng ibang kalokohan. Alam ni Kafka na ito na ang kanyang huling pagkakataon na makasama si Mina kaya't ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko ngayon. Ngunit ilang sandali lamang ay labis na nahihirapan si Kafka sa pagsusulit at nagpapatuloy siya sa kanyang pagsasanay at gumagawa ng mabibigat na pisikal na trabaho araw-araw, kaso hindi niya ito masabayan sa ngayon. Isang pagbabalik tanaw ang nagpapakita na ipinaliwanag ni Ichikawa na ang ikalawang yugto ng pagsusulit ay may dalawang bahagi. Ito'y isang fitness test at isang skill test at hindi nila mababago ang kanilang skill kaya't kailangan nilang makakuha ng pinakamahusay na grado na maaari nila sa fitness test. Subalit nahihirapan talaga si Kafka at palagi siyang nasa ibaba ng average pero mas lumala pa ito ngayon, napag-isipan ni Kafka na baka talaga humihina ang mga tao pagkatapos mag-30, ang pagkahuli niya ay nagpapaisip sa kanya tungkol sa pag-transform. Ngunit iyon ay magiging kakaiba at sa kasamaang palad, hindi nagawa ni Kafka na magpakitang gilas at nakakuha siya ng ranggo na 219 sa 225. Ipinakita ni Karo na siya ay nasa ika-5 pwesto at tinuya si Kafka dahil hindi nagtagal ay napatunayan niya ang kanyang sarili laban dito. Naiisip ni Kafka kung paano niya dramatic na sinabihan si Karo na tandaan ang kanyang pangalan, ngunit ngayon gusto niya itong kalimutan at masaya na lamang si Ichikawa na hindi ginamit ni Kafka ang kanyang mga kapangyarihan at ipinaliwanag niya na hindi ito magiging patas dahil pinaghirapan ng lahat na makarating doon. Sinabi lamang ni Kafka na iyon para magmukhang astig, ngunit nais niya sana na ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan at sigurado si Kafka na mas maganda sana ang kanyang nagawa, ngunit iniisip ni Ichikawa na may iba pang dahilan kung bakit nakatanggap si Kafka ng ranggo na iyon. Sa ibang lugar ay ipinakita ni Mina ang mga aplikante ngayong taon sa kanyang kasamahan na inaakala na hindi siya magiging interesado dahil sa kanyang pagtuon sa pagpuksa ng kaiju. Ngunit nagulat ito nang handa siyang makinig pa habang nagtatrabaho. Ipinapaliwanag ng lalaki na isang lalaking nagngangalang Numo ang kanyang pinapansin dahil siya ay nagtapos ng may pinakamataas na karangalan at siya ang pinaka-promising sa grupo ngayong taon. Napansin din siya ni Ichikawa dahil siya ay nasa ika-2 pwesto at ang nasa ika-3 pwesto ay si Karo at ito ang valedictorian ng isang kilalang universidad. Ngunit ang nasa unang pwesto ay si Kagari, ang sumisikat na bituin ng Japan Ground Self-Defense Force at di lamang sila ang mga kahanga-hanga dahil karamihan sa mga kumuha ng pagsusulit ngayong taon ay mula sa nangungunang mga universidad. Karaniwan ang mga taong tulad nila ay nagtatangkang maging elite na opisyal at hindi mga field agent. Ito marahil ang dahilan kung bakit mababa ang ranggo ni Kafka at napagtanto ni Kafka kung bakit sila tila malakas. Ipinaliwanag ni Ichikawa na kahit sa gitna ng lahat ng mga malalakas na ito ay may isang taong pinapanood ng lahat. Siya ay nagtapos mula sa California Neutralization sa edad na 16, lumaktaw ng mga baitang at naging pinakabatang nagawa ito at siya ay si Kikuro at tinatawag siyang The Great Talent. Ang tatlong nangungunang lalaki ay pinapanood siya at umaasa na makasabay. Itinuro ni Ichikawa na ito ay grupo ng mga labis na mahuhusay na aplikante. Wala nang hihigit pa kay Karo at sinabi ni Kafka kay Karo na hindi niya alam na siya ay kahanga-hanga ngunit binugbog siya ng kanyang mga bodyguard nang siya ay humawak sa kanya. Nanunood ang lahat at inakala nila na isa lamang si Kafka sa kanyang mga tagasunod. Tumawa si Karo habang muli niyang napatunayan ang sarili laban kay Kafka subalit idineklara ni Kafka na balang araw ay magpapakita rin siya sa kanya, ngunit sa totoo lang, alam ni Kafka na hindi maganda ang takbo ng mga bagay kaso may pag-asa pa rin si Ichikawa.
Sa loob ng 2 taon, ang ikalawang bahagi ng pagsusulit ay pagtatapon ng bangkay ng Kaijo at gusto nilang subukan ang kaalaman ng mga kumuha ng eksaminasyon sa Kaijo at ang kanilang kakayahang magtrabaho bilang isang grupo. Gusto rin nilang ipakita na higit pa sa pagtatanggal lang ng Kaijo ang trabaho. Dahil dito napili ni Ichikawa na magtrabaho ng part-time sa unit ng pagtatapon, naibalik ang pag-asa ni Kafka kaya't nagpasya silang ibuhos ang lahat sa susunod na bahagi ng pagsusulit. Pagdating nila sa ikalawang lugar ng pagsasanay ay nagpakilala ang Vice Captain ng 3 Dibisyon na si Hasha. Ipinaliwanag ni Hasha na siya ang mamamahala sa pagbibigay ng kanilang skill test at sa pagsusulit na ito, kailangan nilang hanapin ang mga Kaijo at naging excited si Kafka dahil inakala niya na kailangan lang nilang hanapin ang mga ito upang itapon ang kanilang mga bangkay, gaya ng sinabi ni Ichikawa. Kaso nagulat siya nang sabihin talaga ni Hasha na kailangan nilang hanapin at neutralize ang mga Kaijo, lalo pang nagulat si Kafka nang subukang atakihin ng isa sa mga napakalakas na Kaijo si Hasha, ngunit napigilan ito ng ilang seguridad. Bagaman nagulat si Kafka, maliwanag na sabik ang mga nangungunang kalahok para sa bahaging ito ng pagsusulit at tumawa si Karo sa kanilang binata, kaya nagtaka si Kafka kung ano ang nangyari sa simpleng pagtatapon lang ng mga bangkay. Ipinaliwanag ni Ichikawa na iyon lamang ang nangyari sa nakaraang 2 taon at siya rin ay nadismaya. Ipinaliwanag ni Hasha na napakadelikado ng bahagi ng pagsusulit na ito kaya isusuot nila ang Zumo Tech Gear habang ginagawa ito. Sinubukan ito ni Ichikawa at namangha siya ng analisahin ng suit ang kanyang mga sukat at magiging bagay ang hugis nito para sa kanya. Ang suit ay naging isa sa kanyang katawan at naramdaman niya na lumalakas ang kanyang mga muscle. Ito ay mga combat suit ng Demon Defense Force na gawa sa organikong material na nakuha mula sa Kaijo. Pinapalakas nito ng husto ang kapangyarihan sa labanan ng nagsusuot nito. Sa ibang lugar, sinabi ni Konami at ito ang operator ng 3 Dibisyon na sisimulan niya ang pagsukat ng unleashed combat power ng mga nagsusuot ng kanilang mga suit. Ang combat power ni Ichikawa ay 8%, si Izumo ay 18%, si Kagari ay 15%, at si Hasha ay 14%. Ang unleashed combat power ay nagpapahiwatig kung gaano karami ng kapangyarihan ng suit ang na-draw out ng examine pagkatapos ng maraming pagsasanay. Karaniwan itong nasa 20% at maswerte na sila kung may kahit isang aplikante lamang kada taon na lumalampas sa 10%. Ang tatlong ito ay lahat higit sa 10% kaya nagtataka si Hasha kung magiging espesyal ba ang taong ito at sa pagkakataong ito, lahat ay lubos na nagulat nang makita ni Konami na ang unleashed combat power ni Karo ay nasa 46% na, lahat ay namangha sa kanya at iniisip ni Hasha kung paano siya nasa antas na ng isang leader ng squad kahit hindi pa siya sumasali sa puwersa kaya't inaakala nilang ito ay isang uri ng record. Nadismaya si Ichikawa sa sarili dahil 8% lang ang kanya, ngunit ipinaliwanag ni Hasha na maganda pa rin iyon para sa unang pagkakataon basta't hindi 0 ang score ng examine. Ngunit mayroong unang pagkakataon para sa lahat dahil nagulat na naman ang lahat ng ipahayag na ang unleashed combat power ni Kafka ay 0%. Tumawa ang lahat sa kanya at nagtaka pa si Konami kung mayroon bang pagkakamali. Sinabi ni Kafka na bigyan lang siya ng kaunting oras dahil sinusubukan niyang ilabas ang combat power, ngunit hindi mapigilan ni Hasha ang pagtawa ng walang humpay. Habang tinuturo niya na hindi ito tulad ng paggamit ng banyo at hindi niya basta-basta may lalabas ito, unti-unting nagustuhan ni Hasha si Kafka kaso inakala niyang hindi siya makapasa sa pagsusulit. Naisip ni Kafka na baka may ilang trick para makakuha ng mas mataas na porsyento at pinilit niyang alamin ito bago matapos ang pagsusulit. Si Karo ay talagang nagalit na sa kanya at gusto na lang niyang ipakita ni Kafka ang kapangyarihang ginamit niya sa paradahan. Pagkatapos ay pumasok si Hasha sa silid at inihayag na oras na para simulan ang huling bahagi ng pagsusulit at ipinaliwanag niya na ang kanilang mga target ay isang Hano at 36 na Yojo, at inilagay sila sa buong urban training area. Ang mga Kaijo na ito ay nakapagdulot ng 16 na kabuoang casualty at sila ay nahuli ng nabubuhay upang magsilbing training aids. Lalabanan sila ng mga kumuha ng pagsusulit gamit ang mga anti-Kaijo na armas at susubaybayan ng mga drone ang kanilang mga aksyon. Kung naramdaman ng mga drone na nasa panganib ang isang kumuha ng pagsusulit ay aktibo nilang papaganahin ang shield sa kanilang mga suit para iligtas sila kaso nagre-resulta din ito na sila ay bumagsak sa pagsusulit. Ang pagsusulit ay labis na mapanganib kaya hindi masiguro ni Hasha na sila ay makakaligtas pa, kailangan nilang pumili kung nais nilang lumahok.
Sinimulan ni Hasha ang pagsusulit at masiglang sumugod ang mga kumuha ng pagsusulit, ngunit nagulat sila nang biglang sumulong si Kiko at mabilis at madali niyang tinalo ang dalawang Yojo na ikinamanghan ng lahat. Idineklara ni Kafka na kailangan nilang sumulong para hindi mahuli kaso itinuro ni Ichikawa na si Kafka ang nagpapabagal sa kanila. Ipinagtanggol ni Kafka ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpuna na napakabigat ng mga armas ng walang tulong ng SOT. Sinubukan niyang gawing cool ito sa pagsasabing siya lang ang Zero at ang nakakaintindi nito, ngunit hindi ito inisip ni Ichikawa na cool. Hindi maganda ang takbo ng mga bagay at ito'y ayon kay Ichikawa, dahil wala silang kaparehong offensive power tulad ng iba at biglang inihayag ni Hasha na dumating si Mina para manood ng pagsusulit. Naalala ni Kafka ang kanilang hamon kung sino ang magiging mas cool na opisyal ng Defense Force at pinapakalma niya ang kanyang sarili. Itinigil niya ang pag-aalala tungkol sa pagiging Zero at pinaalalahanan ang kanyang sarili na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Napagtanto ni Kafka ang isang bagay at tinanong niya si Ichikawa kung bakit sila pinapanood ng mga drone kung gusto lang nilang i-monitor kung ilang kaiju ang napatay ng mga kumuha ng pagsusulit. Maaari nila itong gawin ng madali gamit ang mga sensor at hindi lamang pagsusulit ng kanilang mga kakayahan ang layunin nito, kundi pati na rin kung paano sila makakapag-adapt sa sitwasyon at napagtanto ng dalawa na dahil kulang sila sa parehong klase ng offensive capability, ang dapat nilang gawin talaga ay suportahan ang lahat ng mga umaatake sa pinakamahusay na paraan na magagawa nila. Natagpuan nila ang isang labanan na nagaganap sa malapit, kaya pumwesto sila upang tumulong at napansin ni Kafka ang mga paa ng Yojo na ito at naalala niya ito mula sa isa sa kanyang mga paglilinis. Naging kapaki-pakinabang ang kanyang karanasan dahil naalala niya na ang stun grenades ay lubos na epektibo laban sa Yojo na ito. Mahina ang paningin nito ngunit napakahusay sa pandinig at kapag nabingi na sila, madali na silang maging target at di dito nagtatapos ang kanyang kadalubhasaan. Sinabi niya kay Izumo na puntiryahin ito sa tiyan dahil iyon ang mahina nitong parte. Ginawa nga ito ng mga umaatake at nagulat sila nang magawang talunin ang halimaw. Pinasalamatan nila si Kafka sa magandang suporta kaso nalungkot si Kafka dahil tinawag siya nilang groupie ni Karo sa observation room, subalit napansin ng mga nasa observation room ang ginagawa ni na Kafka at Ichikawa. Sinabi ni Kafka kay Ichikawa na marami na silang kaijo na pinag-aralan at iniligpit at kumpiyansa siyang magagamit nila ang kaalamang iyon ngayon. Nakahinga ng maluwag si Kafka na hindi niya kailangan ang kanyang kapangyarihang kaijo. Sa wakas, nasasabik siyang makabawi sa lahat ng kanyang mga pagkakamali subalit biglang natapos ang lahat ng optimism na ito nang biglang lumitaw ang isang kaiju mula sa kawalan, na nagtulak kay Kafka sa isang gusali at na-detect ni Konami na siya ay malubhang nasugatan. Hindi na siya makakapagpatuloy sa labanan at papalapit na sa kanya ang Yojo, kaya inihahanda nila ang shield ng kanyang suit at napagtanto ni Kafka na malamang gagamitin ang shield, ngunit alam niyang magre-resulta ito ng kanyang pagbagsak sa pagsusulit. Alam niyang nanonood si Mina, kaya pinilit ni Kafka na tumayo at ayaw na niyang magmukhang nakakahiya sa harap niya kaso malapit nang kainin siya ng halimaw. Sinimulan na ni Konami ang pag-activate ng remote shield at naisip ni Hasha na alam niyang si Kafka ang unang matanggal. Naisip niyang medyo sayang dahil nakakatawa naman si Kafka, ngunit biglang sumabog ang Yojo sa mga piraso at tinuro ni Kikuro na ito na ang ikatlong beses na siya ay dumating para kay Kafka. Idineklara niya na habang siya ay nasa larangan ng digmaan ay walang sino mang susuko. Namangha si Kafka sa kanya, ngunit pinutol niya ang usapan at sinabi niya na siya ay magpapatuloy na talunin ang mas marami pang kaijo, kaya maaari lang daw humiga sa lupa si Kafka na parang tanga at nakita ng ibang mga lalaki na tinumbok niya ang pangunahing target, ngunit ayaw nilang basta na lang itong ipaubaya sa kanya. Madali namang tinalo ni Kikuro ang isa pang Yojo. Naisip niya na siya ay sobrang lakas at nagtaka siya kung talaga bang pareho lang ang suot nilang suit. Gusto ring habulin ni Kafka ang pangunahing target kaso nabali ang binti niya at hindi siya makakatayo. Ipinaliwanag ni Hasha na si Kafka ay may marami ng bali at posibleng may pinsala rin sa kanyang mga organo. Nagtaka si Kafka kung ibig sabihin ba nito ay kailangan na niyang sumuko, ngunit tumanggi siyang mag-isip ng ganoon. Naisip niya kung gaano kasakit na makitang mayroon siyang 0% na combat power at isipin na hindi niya kailanman malalampasan si Mina. Nainis siya nang maisip niya na tanging ang mga may talento lang ang nakakapasa at inirekomenda ni Hasha na sumuko na lang si Kafka at ipinaliwanag na hindi perpekto ang proteksyon ng suit shields. Kaso nagpa siya si Kafka na huwag sumuko at naisip niya na siya ang magdedesisyon kung susuko ba siya o hindi.
idineklara niyang kahit masyado na siyang matanda para sa mga pangarap at kahit mukha siyang tanga, nagpasya siyang ilaan ang buong buhay niya hanggang ngayon at habulin muli ang kanyang mga pangarap. Habang ginagawa ni Kafka ang deklarasyon na ito, nagulat ang lahat sa observation room nang makita nilang tumaas ang kanyang combat power ng 0.1%. Idineklara ni Kafka na hindi siya susuko anuman ang mangyari at napansin ito ni Mina. Ipinakita ni Kafka na kaya pa rin niyang tumayo, na ikinamangha ni Konami dahil sa nabali ang paa niya. Nagpasya si Hasha na hayaan siyang gawin ang nais niya kaso binalaan siya na i-activate ang shield kung magmukhang masama ang sitwasyon. Sinabi ni Kafka kay Ichikawa na magpatuloy nang wala siya dahil iyon ang kanilang napagkasundoan, ngunit nagpasya si Ichikawa na suportahan siya sa halip. Napagtanto ni Kafka na ganoon talaga si Ichikawa kaya tinanggap niya ang tulong nito. Natawa si Hasha sa kanilang dalawa habang binubuhat ni Ichikawa si Kafka at inamin ni Ichikawa na talagang nahihiya siya kaso determinado talaga silang dalawa. Masakit ang mga nababaling buto ni Kafka kaya si Ichikawa ang gagawa bilang kanilang mga paa at gagamitin ni Kafka ang lahat ng kanyang kaalaman para harapin ang umaatake. Gusto na lang ni Hasha na makapasa na sila dahil nagbibigay sila ng kahangahangang aliw. Inutusan ni Kafka si Ichikawa na sundan si Karo at namangha siya sa bilis ng kanyang kaibigan. Abala si Karo na malalampasan ang lahat habang tinalo niya ang isang pangkat ng Kaijo kaya sinabi ni Ichikawa kay Kafka na maging handa na suportahan siya kapag naabutan nila ito. Pinanood lang ng mga lalaki habang ginagawa ni Kiko ang kanyang bagay at nadismaya sila dahil ayaw niyang hayaan silang tumulong. Inanunsyo ni Konami na tinanggal ni Kiko ang huling Yojo sa lugar at abala na sa pakikipaglaban sa kalaban, gumamit si Kikiro ng granada para makuha ang pansin ng halimaw at ginamit niya ang sandaling ito para makakuha ng perpektong posisyon para patayin ito. Dahan-dahan na sinabi ni Kiko na ito na ang huli habang hinahatak niya ang gatilyo at ikinatuwa ito ni Hasha habang binabaril niya ang halimaw. Nagulat si Konami habang inaanunsyo niya na tinalo ang kalaban at kumpleto na ang huling yugto ng pagsusulit. Siyempre, nagulat ang ating mga bida dahil hindi sila nakatulong at idineklara ni Kafka na masyadong mabilis si Kiko at kailangan na lang ni Konami na ibalik ang drone at magpadala ng medex para sa mga nasugatan. Nagulat si Hasha na mabilis natapos ang pagsusulit kahit na matagal itong inihanda. Humanga si Mina dahil mas malakas pa si Kiko kaysa sa sinasabi ng iba, at nagulat si Hasha na sapat ang lakas ni Kikuro para makuha ang pansin ni Mina at inaasahan na may aabot sa 30 katao ang susuko. Ngunit walang sumuko at siniguro ni Hasha na ito ay dahil kay Karo. Bagaman inaasahan ito dahil anak siya ni Direktor Shomiya, sigurado si Hasha na magiging malaking pangalan siya sa Defense Force at magiging ray of hope para sa buong bansa at balik sa pagsusulit. Umaasa lang si Kiko na napasaya niya ang kanyang ama sa pagiging perpekto sa labanan. Nag-relax si Kiko habang nagpasya siyang tumawa pa kay Kafka. Ngunit biglang lumitaw sa likuran niya ang isang kakaibang nilalang at agad itong nagdulot ng malawakang pinsala at sa puntong ito, lahat ay nagulat nang muling gumalaw ang mga nahulog na Kaijo. Halos hindi na protektahan ni Kiko ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagtuon ng kanyang buong shield sa isang partikular na punto, ngunit nagpasya siyang makipaglaban pa rin at nagulat siya nang makapagsalita ang misteryosong halimaw at nagtaka ito kung paano siya makakagalaw pa. Natukoy ni Kikuro na ito ay isang kaiju ngunit nagulat siya nang makita niyang matalino ito. Nagpasya si Kiko na lusubin ito ngunit agad siyang inatake ng halimaw ng ilang beses at sumigaw sa sakit si Kiko at nagulat si Konami nang makita ang pagbaba ng kanyang vital signs. Wala silang ideya sa nangyayari subalit nakakakita sila ng live signals mula sa mga kaiju na na-eliminate na. Kaso ang pinaka-nakakagulat ay ang tinatayang lakas ng muling nabuhay na kalaban ay 6.4 na mas malakas pa kaysa sa dati. Nag-iisip si Hasha kung paano kailangan ng buong kumpanya para talunin ang isang kaijo ng ganoong antas at hindi maraming tao ang kayang mabilis itong talunin. Biglang sinabi ni Mina kay Konami na i-activate ang lahat ng remote shields para sa mga examinees at ibalik ang ilang drones. Nag-iisip si Hasha kung gaano kaswerte na ang dalawa sa kanila ay sapat na ang kakayahan para talunin ang kalaban kaya lumakad sila, pinag-utos sa mga examinees na lumikas ngunit tumanggi si Kiko at naisip niya na maraming buhay ang mawawala kung hindi niya ito mapipigilan mag-isa. Ginamit niya ang suit para ihinto ang pagdurugo at napagpasyahan niyang makakalaban pa siya, biglang naisip ni Kikura ang mga salita ng kanyang ama nang sabihin nitong maging perpekto ito para sa kanilang bansa at ngayon, hinihingi ni Kiko ang perpeksyon mula sa kanyang sarili subalit madali siyang naitulak sa gilid ng isang kaijo.
Halos hindi siya makagalaw ngayon ngunit tumanggi pa rin siyang matalo, at isang sulyap sa nakaraan ang nagpapakita na ipinagmamalaki ni Kiko na natanggap niya ang pinakamataas na grado sa klase at syempre, hindi ganon kagaling ang ibang mga estudyante pero naroon ang kanilang mga magulang para ipagdiwang kasama nila. Sinubukan ni Kiko na manatiling positibo dahil tiniyak sa kanya ng kanyang butler na uuwi ang kanyang ama ng araw na iyon at tiyak na matutuwa ito sa kanyang score, ngunit sa katotohanan ay hindi pinapahalagahan ng kanyang ama ang kanyang pinakamataas na score. Idineklara niya na ang pagdiriwang sa isang tagumpay ay magdudulot lamang ng kabiguan sa susunod na pagkakataon at sa halip na ipagdiwang, nais lamang niyang maghanda siya para sa susunod niyang layunin at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang laging maging perpekto para sa kinabukasan ng kanilang bansa at para na rin sa alaala ng kanyang yumaong ina. Hanggang ngayon ay bumibigat pa rin sa kanya ang mga salitang ito kaya lumalaban siya, lagi niyang sinasabi na huwag huminto sa pag-usad at huwag hayaang may ibang mas mahusay sa kanya kaya't ngayon, tumanggi siyang matalo kahit isa na lang ang kanyang braso at basta't makakagalaw siya ay lalaban siya. Sa kasamaang palad, masyado na siyang nasaktan at muli siyang sumigaw dahil sa hindi matiis na sakit at biglang nakita ng isang drone at nagulat si Konami nang makita niyang muli itong nagkaroon ng kakayahan sa pag-atake na dati nang naputol. Labis na nag-aalala si Hasha habang tinutukoy ni Konami na ito ay nag-iipon ng enerhiya para sa isang pag-atake. Nagmamadaling pumunta sa lugar sina Hasha at Mina kaso hindi siya sigurado kung aabot sila sa oras at habang naghahanda ang halimaw ng malakas na pag-atake, napagtanto ni Kiko na wala na siyang pag-asa at humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil hindi siya naging perpekto at nagsimula siyang umiyak. Handa na ang Kaijo na bitawan ang kanyang pag-atake ngunit nagulat si Kiko nang biglang lumitaw si Kafka para sabihin sa kanya na magaling ang kanyang ginawa. Labis siyang nagulat dahil hindi niya maintindihan kung bakit naroon siya at sinalakay sila ng pag-atake ng halimaw. Siyempre, mas lalo pang nagulat si Kiko nang hindi sila nasaktan at nagsimulang mag-transform si Kafka at ipinaliwanag niya na magaling ang kanyang ginawa sa pagbibigay ng oras para makalikas ang lahat, kaya maaari na niyang ipasa ang natitira sa kanya. Sa ibang lugar ay nagmamadali ang lahat sa paglikas at ginamit ni Kagari ang mga flares para ayusin ang paglikas, na nagbigay bilib kay Nazumo at bumalik sa ilang sandali lamang ang nakalilipas, sinabihan sina Kafka at Ichikawa na lumikas. Inutusan sila na huwag bumalik habang lumalaban si Kiko sa muling nabuhay na Kaijo, handa na sanang lumikas si Ichikawa ngunit nawala na si Kafka at umaasa si Ichikawa na hindi sapat na baliw si Kafka para mag-transform dahil sigurado siyang agad siyang papatayin sa lugar kung gagawin niya ito. Habang nagmamadali si Ichikawa papunta sa lugar, napagtanto niya na talagang baliw nga si Kafka sa pag-transform dahil hindi siya nag-atubili sa ganitong uri ng sitwasyon at kasama si Kiko. Lubos siyang nagulat sa pagbabago ni Kafka at hindi niya maintindihan kung paano siya maaaring isang Kaijo. Ipinakita ni Kafka na normal pa rin siya habang nakikiusap sa kanya na huwag sabihin ito sa Defense Force. Biglang natakot si Kiko nang gamitin muli ng kalaban ang kanyang napakalakas na pag-atake ngunit madali itong naiwasan ni Kafka. Nangako si Kafka na sasabihin niya sa kanya ang lahat sa isang sandali dahil kailangan niya lang ng isang segundo para talunin ang halimaw. Biglang natukoy ni Konami ang isang misteryosong napakalakas na pinagmumula ng enerhiya malapit sa Kaijo. Nasira ang kanilang komunikasyon ng pagsabog kaya wala silang visual subalit mayroon silang device na sumukat sa lakas nito at tumanggi si Konami na paniwalaan na totoo ito, ang misteryosong halimaw na umano'y may lakas na 9.8. Sinabi ni Hasha na imposible ito at inakala na baka nasira lang ang sistema ng pagsukat dahil sa nangyaring pagsabog. Imposible ito dahil kung totoo, ito na ang isa sa pinakamalakas na Kaijo sa kasaysayan at nag-power up si Kafka na parang isang napakalakas na halimaw. Humingi siya ng tawad sa kalaban dahil sa kawalan ng oras at kailangan niyang tapusin ang lahat sa isang suntok. Saksi si Kiko sa ganap na pagkamangha habang nagtatama ang suntok ni Kafka at ang suntok ng Kaijo at sumabog ang Kaijo sa maraming piraso. Nakita ang pagkabigla sa mukha niya habang nagkalat ang mga bahagi ng katawan ng kalaban at nasiyahan si Kafka sa kanyang nagawa at sinabi sa halimaw na subukang mabuhay muli pagkatapos ng kanyang atake, subalit gumalaw muli ang bagay kaya nagmakaawa si Kafka na itigil na ito dahil nagbibiro lang siya. Talagang tinalo na ang halimaw at tanging pagtataka na lang ang naiwan kay Kiko kung sino ba talaga ang lalaking ito. Iniligtas siya ni Kafka mula sa isa pang umaataking kalaban at ipinakita ang kanyang mukha at tiniyak niya kay Kiko na ligtas na siya ngayon, ngunit pinagalitan siya dahil sa paglalagay sa sarili sa labis na panganib.
Di nagtagal si Kafka naman ang napapagalitan nang dumating si Ichikawa. Ipinaliwanag ni Kafka na plano niya lang mag-transform ng bahagi ng kanyang katawan ngunit kinailangan niyang baguhin ang plano nang makita niya ang Kaijo. Pinagalitan pa rin siya ni Ichikawa ngunit natapos ang pagtatalo nang mawalan ng malay si Kiko. Hindi nagtagal, dumating si Mina at Hasha sa pinangyarihan ngunit hindi nila maisip kung ano ang maaaring magdulot ng ganitong kalaking pinsala sa Kaijo. Biglang iniulat ni Konami na nakaligtas sina Kiko, Ichikawa at Kafka, na nangangahulugang kompleto na ang paglikas. Inamin ni Hasha na hindi makapaniwalang malakas si Kiko kaso walang paraan na magagawa niya itong mag-isa na patayin ang kalaban. Itinuro ni Mina na sa pagitan ng pagbabalik buhay ng mga Kaijo at ang lugar ng pagsabog, marami silang hindi naiintindihan. Nag-utos si Mina ng isang unit ng investigasyon upang siyasatin ang lugar habang sila ni Hasha ay papatay sa natitirang mga kalaban. Napagtanto ni Hasha na katulad ang pagsabog sa nakita nila 3 buwan na ang nakalipas at nagtataka siya kung konektado ang mga ito. Makikita natin sa bandang huli na nasa ospital muli si Kafka at ipinaliwanag ni Ichikawa na mabuti rin ang kalagayan ni Kiko at ginagamit nila ang pinakamahusay na teknolohiya ng Defense Force para gamutin siya. Pinagnilayan ni Kafka ang pagsusulit na nagpaalala sa kanya kung gaano kahirap makipagkompetensya sa mga hindi kapanipaniwalang tao. Ipinapaalala rin ito sa kanya na ang paghabol sa iyong mga pangarap ay nangangahulugan na palaging mayroong iba na mas mahusay sa iyo sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo, ngunit higit sa lahat, naalala niya na napakasaya niya na hindi niya naaalintana. Natutuwa si Kafka na nagpasya siyang kumuha muli ng pagsusulit at nagpasalamat siya kay Ichikawa sa paghihimok sa kanya. Biglang lumitaw si Mina at nagpasalamat lamang sa kanila sa pagdadala kay Kikuro sa kanlungan at mabilis siyang umalis tulad ng kanyang pagdating kaya muntik nang tawagin ni Kafka ang kanyang pangalan, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil hindi ito ang tamang panahon at mas gusto niyang makipag-usap sa kanya pagkatapos niyang maging opisyal. Mas kumpiyansa siya ngayon kaysa dati na mangyayari ito at tahimik siyang nangako sa isip na manood lang siya at samantala. Nagkaroon ng bangungot si Kiko tungkol sa hindi pagiging perpekto para sa kanyang ama at nagising siya at nagtaka kung dumating na ba ang kanyang ama, ngunit si Hasha lang pala ang nandoon. Ipinaliwanag niya na walang nasaktan at salamat sa kanyang pagtalo sa Kaijo. Ang kanyang pagkabigla mula sa pagkarinig nito ay nagtataka sa kanya dahil sa hindi siya ang tumalo dito at naalala ni Kiko ang sinabi ni Kafka kaya idineklara niyang siya ang pumatay sa kalaban ng gabing iyon. Sa isang balita, ipinaliwanag kung ano ang nangyari sa pagsusulit at inihayag na bagaman marami ang nasugatan subalit walang namatay, sa isang banyo ay nakikita natin na ang misteryoso at matalino na Kaijo ay nakikinig at nagulat siya at nadismaya na malamang walang namatay sa nangyari. Biglang tumunog ang telepono at pinaalalahanan niya ang sarili kung paano ito sagutin at nang sagutin niya ito, sinabi ng boses sa kabilang linya na kailangan niyang bumalik sa trabaho at nag-transform ang halimaw. Isinuot ang kanyang uniforme at nakakagulat na nakita natin na siya ay bagong miyembro ng disposal unit ni Kafka. Umaasa ang lahat na ayos lang sina Kafka at Ichikawa pagkatapos ng insidente sa pagsusulit, at ominously itinatago ng bagong lalaki ang kanyang pagbabago. Sa ospital ay sinabi ni Ichikawa na si Kafka ay unti-unting nagiging isang taong maaasahan ng lahat. Subalit pagbalik nila sa trabaho ay binawi niya lahat ng sinabi at natatakot si Kafka at sinisi niya si Ichikawa sa paghimok sa kanya na kumuha ulit ng pagsusulit. Tinukoy niya na nagpapasalamat siya dito sa ospital, ngunit naputol ang kanilang pagtatalo nang makatanggap sila ng mga sulat at naghanda ang mga lalaki na buksan ang mga ito at nagkasundo na gagawin nila ito sa bilang ng 3. Pagkatapos pag-isipang malagpasan si Mina ay nagulat si Kafka sa resulta ng kanyang pagsusulit. Mamaya ay makikita natin na ang mga estudyanteng nakapasa sa pagsusulit ay nagtipon sa base ng Defense Force. Napansin ng mga lalaki na wala ang grupo ni Kiko subalit hindi sila nagulat sa anumang resulta. Tumahimik ang silid nang pumasok si Kiko at nalaman natin na siya ang nakakuha ng pinakamataas na score. Akala ni Azumo na siya ang magiging una bago ang pagsusulit, ngunit sa tingin niya ay kailangan na lang nilang maglaban para sa pangalawang pwesto ngayon. Hindi ganito ang iniisip ni Kagari, dahil binanggit niya na siya ang nakakuha ng pinakamataas na score sa pagsusulit sa fitness at hahayaan niyang makuha ni Azumo ang ikalawang pwesto habang siya naman ay maghahangad pa rin para sa una. Nagpakilala si Ihuro kay Ichikawa at nagtaka kung nasaan ang matandang lalaki.
Inisip niya na hindi nakapasa si Kafka at nag-alala lamang ang mukha ni Ichikawa at noon dumating si Mina para simulan ang seremonya ng pagpapakilala at napili si Kiko na magsalita para sa bagong klase. Ang 27 sa kanila ay itinuturing na ngayong mga opisyal ng Defense Force at idineklara ni Kiko na iaalay nila ang kanilang mga buhay para sa layunin. Nagulat si Kiko nang pasalamatan siya ng personal ni Mina sa pagligtas sa lahat sa pagsusulit. Lubos na nalungkot si Kiko dahil alam niyang si Kafka ang nararapat na nakakarinig ng mga salitang ito at nagtaka siya kung bakit wala siya roon. May lakas ng loob itong hindi lamang iligtas ang kanyang buhay kundi mag-alala rin sa kanya na parang bata siya. Nagalit siya dahil ito ay lubos na nakakahiya at gusto pa rin niyang malaman kung bakit siya naging isang kaiju. Doon ay nagulat ang lahat nang dumating si Kafka ng huli sa seremonya at lumalabas na bagsak pala si Kafka sa pagsusulit. Nakakuha siya ng pinakamababang score sa fitness exam at 0 sa kanyang skill test. Sa isang pagpupulong kung sino ang papasa, halos magsasalita na sana si Mina tungkol kay Kafka subalit pinutol siya ni Hoshi at idineklarang kukunin niya si Kafka at ayon sa mga numero, hindi sapat ang kakayahan ni Kafka para maging opisyal subalit ang ipinakita niya sa labanan ay nagsasabing mayroon siyang ibang maiaambag. Nakita ni Kafka ang mga mahinang punto ng kaaway at mas inuna niya ang pagtulong sa iba kaysa sa sariling bilang ng napatay, ngunit ang pinakamahalaga ay nagdulot siya ng saya kay Hoshi at di siya sigurado kung magiging ganap na opisyal si Kafka, ngunit isasama niya ito sa kanyang platon bilang isang kadet para sa karagdagang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Mina na bilang kadet siya mag-e-enroll kaya hindi siya kasali sa seremonya ng pagpapakilala. Natuwa si Kiko at ang mga nangungunang lalaki nang marinig ito at pagkatapos, nagbigay si Mina ng talumpati tungkol sa pagiging mas malakas ng mga kaiju at hindi niya magagarantiyahan ang kaligtasan ng mga bagong opisyal, ngunit nangako siya na tatayo sa pinakahanay para magsilbing kalasag at sibat nila. Labis na nadala si Kafka sa kanyang talumpati at ipinahayag niya na siya ay tatayo rin sa tabi ni Mina. Nagulat ang lahat nang tawagin niya ang kapitan sa unang pangalan at magsalita ng wala sa oras at sinabi ni Mina na may utang siyang 100 push-up sa kanya, ngunit naisip ni Kafka na aksidente lamang iyon. Hindi mapigilan ni Hoshi ang pagtawa at binanggit na bumalik na si Kafka sa kanyang nakakatawang ugali. Umalis si Mina kaso napansin ni Hoshi na maaaring ngumiti siya ng kaunti at di makapaniwala si Konami na nagdadala na si Kafka ng komedya. Subalit paliwanag niya na kailangan nila ng isang katulad ni Kafka dahil malungkot ang lugar na ito. Ngunit may lihim na dahilan si Hasha sa pagkupkop kay Kafka at napansin niya ang isang kakaibang bagay nang makita nila ang 9.8 na pinalakas na kaiju. Iniisip pa rin ni Hasha na sira lang ang sensor, ngunit ang napansin niya ay tumigil ang vital signs ng isang tao sa parehong oras at malamang na si Kafka iyon. Iniisip ni Hasha na may kakaiba kay Kafka kaya nagpa siya siyang panatilihin itong malapit para malaman kung ano iyon. Sa ibaba ay pinapalakpakan ng lahat ang matandang lalaki na si Kafka habang tinatapos niya ang 100 push-up. Gustong makipag-usap sa kanya si Kiko kaya inakala ng mga lalaki na gusto niyang magtapat ng pag-ibig. Itinanggi niya ito kaya't inisip ni Kafka na isa itong usapan na magkita tayo sa likod ng gym pagkatapos ng klase. Itinanggi rin ito ni Kiko at sinabihan lang siya na sumama sa kanya at ginawa niya ito, at nagulat si Kiko nang ibunyag ni Kafka na pumasok ang puwersa ng kaiju sa kanyang bibig. Nagtataka si Kafka kung maaari niyang sabihin ang katotohanan sa Defense Force dahil baka may paraan silang pagalingin siya. Sigurado si Kiko na ito ay isang nakakakilabot na ideya, dahil kung hindi man siya agad patayin, tiyak na gugugulin niya ang natitirang buhay sa pagsasagawa ng mga eksperimento. At ang mas malala pa, narinig niya ang isang chismis tungkol sa ginagawa nila sa mga kaiju na sapat ang lakas para mabigyan ng numero pagkatapos matalo, ginagamit ang kanilang mga bahagi ng katawan para sa isang espesyal na sandata. Natatakot si Kiko na mangyari ito kay Kafka kaya nakiusap siya na panatilihing lihim ito. Pumayag siya subalit nangako rin na kung susubukan ni Kafka na makasakit ng sangkatauhan ay siya mismo ang tatapos sa buhay nito at naging seryoso ang lahat. Ngunit umaasa talaga si Kafka na gagawin ito ni Kiko kung magkakaproblema sa hinaharap. Samantala ay pinanood ng lahat habang isinagawa ni Ichikawa ang isang pagsasanay, natapos niya ito sa loob lamang ng mahigit 2 minuto at kalahati at inanunsyo na ang kanyang tinatayang lakas sa labanan kapag hindi nakakulong ay 18%, namangha ang lahat at humanga si Hoshi sa kanyang mabilis na pagunlad sa maikling panahon. Inakala ng kampo nila na magtatakda lamang si Ichikawa ng panibagong personal na record kaya't sumabak din siya sa pagsasanay.
Nagpakitang gilas siya at tumangging magpatalo. Natapos niya ito sa 2 minuto at 15 segundo na may lakas sa labanan na 20%. Napakasaya niya sa kanyang sarili at sinabihan si Ichikawa na huwag masyadong mayabang, ngunit lahat ay lubos na nagulat nang matapos ni Kiko ang pagsasanay sa 1 minuto at 15 segundo lamang, na may lakas sa labanan na 55%. Inaasar ni Kiko ang mga lalaki dahil kahit pagsamahin ang kanilang mga score ay mas mababa pa rin sa kanya, at hindi maiwasan ni Izumo na makaramdam ng pagiging karaniwan sa tabi niya at binigyang diin ni Kagari na hindi siya dapat mag-alala sa mga mas mahusay sa kanya dahil pareho na silang may lakas sa labanan. Nangako siya na magtatakda siya ng bagong pinakamahusay na score pagdating ng kanyang turno, at tinignan ng lahat ng makapangyarihang karibal ang isa't isa ng may matinding intensidad, gayunpaman nabasag ang tensyon nang matapos ni Kafka ang pagsasanay sa loob ng 6 na buong minuto na may lakas sa labanan na 1%. Talagang masaya si Kafka dito dahil nagawa niyang itaas ang 0% mula noon sa 1 at hiniling ni Kafka na purihin siya ni Kiko, ngunit tinuro ni Hasha na sa ganitong paraan ay hindi siya magiging ganap na opisyal at sa katunayan, malamang natatanggalin siya sa loob lamang ng 3 buwan. Pinapatakbo sila ni Osha ng 10 lap at binigyan pa ng 5 karagdagang lap dahil sa kanilang reklamo. Napansin ni Konami na maraming magkakaribal sa klase na ito at natutuwa si Hoshi na nagtutulungan silang lahat para mas gumaling pa. Pagkatapos ay pagod na ang mga lalaki at nagtangkang makipagtalo si Hiro kay Ichikawa kung sino ang may mas malaking mga muscle. Pinigilan sila ni Kafka sa pagtatalo at ipinakita sa kanila ang muscle ng isang masipag na matanda at hindi naman matagal na nakatago ni Kafka ang kanyang tiyan, at tinukoy niya na hindi siya makakasali sa defense force na may dagdag na tiyan tulad nun. Sinabi ni Kafka sa kanilang lahat na mangyayari rin ito sa kanila pagkatapos nilang mag-28 at hinamon sila sa arm wrestling para makita kung sino ang mas malakas. Biglang nahiya silang lahat nang pumasok si Karagi na may malalaking muscle sa laundry room. Sa laundry room, nagulat ang mga babae sa klase nang makita nila si Mina at humanga si Kiro sa kanyang kagandahan subalit alam niyang hindi lang iyon ang dahilan ng kanyang kahangahangang lakas sa labanan. Gusto niyang malaman kung anong klase ng pagsasanay ang ginawa ni Mina kaya't pinapatayo siya ni Mina sa tabi niya. Nagulat si Kiko na gusto ni Mina na ipakita sa kanya agad, ngunit masigasig siyang pumayag at bumalik sa bathroom ay pinag-uusapan ng mga lalaki kung bakit sila sumali sa defense force. Si Ihiro ay nailigtas ni Captain Mina kaya't palagi niyang gustong maging bayani tulad niya at ibinahagi ng ibang mga lalaki ang parehong pagnanais na maging mga bayani dahil sa kanya. Namangha si Kafka na maraming tao ang na-inspire nito at itinuro ni Aika na siya ang superhero ng kanilang henerasyon. Gusto nilang malaman ang dahilan ni Kafka, at nagulat sila nang malaman na sila ay magkaibigan noong bata pa sila ni Mina at mas lalo silang nagulat nang marinig na may pangako sila noong bata pa. Sinubukan ni Kafka na umalis ng palihim ngunit pinigilan siya at hiniling na marinig ang natitira niyang kwento. Pagkatapos ng paliligo ng mga babae, nagtaka si Kiko kung may nangyari ba sa mga lalaki dahil hindi sila mukhang maayos at lumabas na masyado silang nadala sa pag-uusap kaya't matagal silang nagbabad sa bathroom. Pinag-usapan nila si Mina kaya tinawag lang sila ni Kiko na mga hangal na lalaki. Magpapatuloy ang klase sa mas marami pang pagsasanay at bagamat maraming oras ng tensyon, malinaw na nagbubuklod sila at gumagawa sila ng halos lahat ng bagay ng magkasama at lumalakas bilang isang koponan. Isang araw ay naiwan si Kafka sa pagtakbo ngunit tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Ichikawa na magpatuloy at isang gabi, tumanggi si Kafka na matulog dahil alam niyang kailangan niyang magtrabaho ng doble kaysa sa iba pa. Nagulat siya nang biglang dumating si Hasha at ipinupunto na mahalaga rin ang tulog. Tumanggi si Kafka na hayaan ang sarili niyang mapagod at nagtaka si Hasha kung ginagawa ba niya ito lahat para kay Mina. Hindi makapaniwala si Kafka na alam niya ito kaya't sinabi niya na dapat isipin niyang nire-record ang bawat salitang sinasabi niya sa dormitoryo. Idineklara ni Kafka na nangangako siyang lumaban sa tabi niya, ngunit binigyang diin ni Hoshi na maaaring bigyang kahulugan iyon bilang pagtatangka ni Kafka na agawin ang kanyang pwesto bilang vice captain kay Mina. Nagatubili si Kafka sandali ngunit buong kumpiyansang idineklara na iyon nga ang balak niya at gagawin niya ang lahat para mangyari ito. Mukhang nainis si Hasha ngunit pinayagan niya si Kafka na magkaroon ng 2 oras pa para sa pag-aaral bago siya umalis, gayunpaman ay idineklara ni Hasha na hindi niya hahayaang makuha ni Kafka ang kanyang pwesto sa tabi ni Mina.
Nagpasalamat pa rin si Kafka subalit binalaan siya ni Hasha na huwag masyadong lumapit sa ibang opisyal dahil maaaring mangyari ang kahit anong bagay sa anumang oras. Biglang tumunog ang alarma at nagising ang lahat at ito mismo ang babala ni Hasha. Sinabihan niya si Kafka na maghanda para sa kanyang unang misyon. Pagkatapos masuot ni Mina ang kanyang kagamitan ay dumating siya sa meeting room at tinanong si Konami na ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi sa kanya na ang lugar sa paligid ng insidente ay ligtas nang inilikas sa tulong ng regular na defense force, at mukhang mas relaxed ang mga tao kaysa sa inaasahan sa isang nakamamatay na emergency dahil madalas na itong nangyayari. Patuloy silang nakakatanggap ng mga status report mula sa defense force tungkol sa Kaijo, lumalaki ito at pumasok na sa breeding phase at ibig sabihin, kung hindi sila magmamadali ay magpapalabas ito ng maraming maliliit na kaiju at marami ng kaiju sa paligid nito kaya magiging mahirap ang paglilinis nito. Pero sa kabutihang palad, hindi malayo ang lokasyon mula dito at para mabawasan ang pinsala ay naniniwala si Mina na ang pinakamainam nilang gawin ay patayin ang nag-aanak na kaiju bago ito makagawa ng marami pa. Habang ginagawa niya ito ay gusto niyang mag-set up ang natitirang team ng sniper spots sa highway para patayin ang mas maraming maliliit na kaiju. Matapos talakayin ang plano ay pinaalis niya ang lahat at nagsimula na silang lumaban. Habang nasa likod ng kanyang truck, tinanong ni Hoshi ang team kung handa na sila dahil ito ay isang tunay na misyon ng kaiju extermination at lahat sila ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa sitwasyon. Si Kiko ay hindi mapigilan na isipin kung paano ang matandang lalaking nakaupo sa harap niya ay isang makapangyarihang kaiju, dahil siya ang nagtatakip para dito ay umaasa siyang hindi siya mabibigo, pero mahirap itong asahan dahil si Kafka ay nahilo na at nagsuka sa likod ng truck. Pagkatapos ng napakabahong biyahe ay nakarating sila sa kanilang istasyon at nakita ni Kafka ang kaiju na kailangan nilang talunin para sa misyong ito. Ipinaliwanag ni Hoshi ang plano na si Mina ang haharap sa malaking kaiju sa gitna ng lugar, pero may isa pang problema dahil ang kaiju ay naglalabas ng maliliit na kaiju habang sila ay nagsasalita. Ang bagong team ay inatasan na patayin ang daan-daan na bagong panganak na kaiju at tiyaking wala ni isa sa kanila ang makakalabas sa lugar na ito. Kailangan nilang magawa ito ng maayos dahil malaking epekto ito sa gastusin sa pag-aayos at gaano katagal bago bumalik sa normal ang lahat. Dahil sila ang may pinakamaliit na karanasan, ilalagay sila sa likuran na nangangahulugang kapag nagkamali sila ay sablay ang buong misyon at tinanong ni Hoshi kung may tanong ang iba, pero mukhang naintindihan naman nila lahat kaya inutusan niya silang ipakita ang kanilang kakayahan sa labanan. Naiulat ng regular na defense force kay Konami na naligtas na ang lahat ng sibilyan mula sa lugar ng kaiju at mga kalapit na lugar, kaya ipinaabot niya ito sa platon pati na rin sa iba na 8 minuto bago makarating si Kamin sa kanyang sniping position. Sa puntong ito ay oras na para sila ay kumilos at determinadong patunayan ni Kafka kay Hoshi na kaya niyang maging opisyal na miyembro ng Kaiju Defense Force. Alam niyang wala na siyang ibang pagkakataon para ipakita ang kanyang kakayahan pagkatapos nito kaya siya ay labis na kinakabahan pero nakakaramdam din ng kakaibang excitement. Biglang nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang maliit na kaiju na nakita malapit kaya't kumilos ang team at tumalon mula sa bubong para makipaglaban, pero wala si Kafka ng parehong lakas kaya kinailangan niyang mag-reverse Spider-Man climb. Samantala ay nakarating na si Mina sa kanyang itinalagang sniping location kaya inutusan ni Oni ang regular defense force na tulungan siyang akitin ang higanteng kaiju patungo sa kanya. Sinunod ng defense force ang utos at nagpaputok ng ilang missile sa kaiju upang makuha ang atensyon nito at nagtagumpay dahil nagsimulang magtungo ang halimaw sa tinutukoy na lugar. Sa ground ay naghahanda sina Kafka at ang iba pa na ipagtanggol ang kanilang posisyon laban sa mga kaiju na paparating. Napansin ni Kafka na nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam tungkol sa lahat at iniugnay ito sa pakiramdam na ang suit ay nagbibigay sa kanya ng lakas kaya tiwala siya sa kanyang kakayahang harapin ito. Gayunpaman ang power ng kanyang suit ay nasa 1% lamang, kaya't agad siyang natalo ng unang kaiju na sumalpok sa kanya at bumagsak sa isang bag ng basura. Pinagalitan siya ni Kiko sa pagpunta ng masyadong malayo sa harapan gayong siya ang pinakamahina sa kanila. Sinabi ni Kiko kay Kafka na dapat sana ay nanatili siya sa likuran at tumulong mula doon, at ang isa sa mga matatandang miyembro ng Defense Force ay naiinis na kailangan niyang mag-alaga sa mga baguhan at ayusin ang kanilang mga pagkakamali, dahil sa mas gusto niyang hayaan na lamang silang manood sa malayo habang nagtatrabaho ang mga propesyonal.
Pero nainsulto si Kiko sa pakiramdam ng superioridad ng lalaking iyon kaya siya ay lumaban at tuluyang nilipol ang unang alon ng Kaijo na nagbigay ng matinding problema sa tinatawag na mga propesyonal. Napilitan ang lalaki na aminin na mas magaling si Kiko sa lahat ng aspeto, at binigyan siya ni Kafka ng 2 thumbs up para sa mahusay na trabaho na ikinapulan ng kanyang mukha dahil hindi pa siya sanay sa ganong papuri. Samantala ang ibang unit ay nakikipaglaban sa kanilang sariling Kaijo at nagawa nilang putulin ang mga binti ng dalawa, na nagbigay daan kay Yuharo na tapusin ang mga ito at agad siyang tumingin kay Ichikawa upang ipagmamalaki ang kanyang kahangahangang pagpatay. Ngunit nakita niya si Ichikawa na nagpapabagsak ng mas malaking Kaijo mag-isa kaya siya ay nagulat. Tinanong niya kung talaga bang mag-isa lang na ginawa iyon ni Ichikawa, at ipinaliwanag ni Ichikawa na pinalitan niya ang karaniwang bala ng kanyang baril ng mga freeze rounds at sa ganitong paraan, mapapabagal niya ang Kaijo habang nakikipaglaban siya at sa kalaunan ay magiging mas mahusay pa siya sa pangangaso ng Kaijo. Hindi pa siya kontento sa kanyang kasalukuyang lakas dahil nais niyang maging sapat na makapangyarihan upang hindi na kailangang mag-transform si Kafka para harapin ang banta. Kasabay nito si Nakagari at Izumo ay parehong humaharap sa mga alon ng Kaijo mag-isa, kaya't ang mga veteranong miyembro ng Defense Force ay nagtataka kung ano ang meron sa mga bagong recruit ngayong taon dahil mas malakas sila kaysa sa anumang nakita nila noon, at ito'y nagdudulot ng pagkawala ng tiwala sa sarili ng mga matatandang miyembro. Alam ng platoon leader na si Nashima na magaling ang bagong batch ng mga sundalo kaso hindi niya naisip na magiging ganito sila kagaling at kagwapo at kahit na may ilang natatanging recruit, ang karaniwang lakas sa kanila ay mas mataas pa rin kumpara sa mga nakaraang taon at ang mas makapangyarihang miyembro ng team ay nagsisilbing inspirasyon para sa iba na maging mas malakas din. Tinignan ni Konami ang lugar at ipinaabot na lahat ng Kaijo sa lugar ay natalo na kaya't pinapayuhan niya ang platon na mag-advance kasama sina Ichikawa at Kiko na nasa harap at nakikinig si Kafka sa kung gaano kahusay ang ginagawa ng lahat, pero wala pa siyang nagawa sa buong proseso kaya nag-iisip siya kung paano siya makakatulong. Naalala niya ang isang bagay na sinabi kanina tungkol sa hindi tiyak kung saan ang mga kahinaan ng mga Kaijo at iyon ang bagay na kaya niyang maitulong. Lumapit siya sa bangkay ng Kaijo at kahit na may 1% na lakas lang ay mas madali nang i-dismantle ang katawan, iniisip niya na sana'y nagsupply ang Defense Force ng mga ganitong suit noong nagtatrabaho pa siya sa paglilinis. Hiniwa niya ang mga organo ng Kaijo at mukhang normal para sa isang fumble-type Kaijo, pero wala ang core sa karaniwang lugar nito kaya kinailangan niyang maghukay pa hanggang matagpuan niya ang isang mahalagang bagay. Agad niyang tinawagan si Hoshi at ipinaalam sa kanya na natagpuan niya ang core ng mga Kaijo at nasa base ng leeg ito. Ngunit may isa pang bagay si Kafka na dapat iulat na ang mas maliliit na Kaijo ay may baby sacs din, kaya kung hindi nila sisirain ang mga iyon ay maglalabas pa rin ng mas maraming Kaijo ang mga bangkay. Humanga si Hoshi sa trabaho ni Kafka at sinabi kay Konami na iparating ang impormasyon sa natitirang team. Masaya si Kafka na naging kapaki-pakinabang siya sa Defense Force kaso hindi pa ito ang oras para mag-relax, kaya't nagpasya siyang tumulong pa at simulan ang pag-neutralize sa lahat ng reproductive organs ng mga natalo na Kaijo. Habang papunta si Kafka para sirain ang mas maraming itlog ng Kaijo, napansin niya ang kumikislap na ilaw sa likuran niya at mukhang handa na ang platon ni Mina na makipaglaban sa higanteng Kaijo, kaya hiningi nila sa Air Force na linisin ang lugar para maiwasan ang friendly fire. Kaagad pagkatapos nito, nagbukas ng apoy ang Defense Force sa mga binti ng Kaijo para pigilan itong makagalaw at habang nakapirmi ito, inihanda ni Mina ang perpektong shot dahil walang hadlang at ibinigay ni Konami ang all clear para kay Mina na magpaputok, at nang gawin niya ito ay may isang berdeng pagsabog ang tumama sa katawan ng Kaijo at tuluyang nagwasak rito. Namangha si Kafka sa antas ng kapangyarihan na naipapakita ni Mina. Pero buo pa rin ang core ng Kaijo kaya nagpasya si Mina na mag-load at magpaputok ng isa pang round para tuluyang sirain ito. Ang ikalawang shot ay ipinapaputok at natanggal ang ulo ng Kaijo kaya bumagsak ito sa lupa. Ngunit hindi pa kontento si Mina sa isang double tap kaya nag-load siya ng isa pang round at naghanda na magpaputok muli sa Kaijo. Sa oras na ito ay kailangan talagang mamatay na ito subalit hindi pa rin kontento si Mina at nag-load pa ng isa pang round na hindi sinang-ayunan ni Konami dahil malinaw na patay na ang Kaijo at ang mga bala ay nagkakahalaga ng 10% ng taunang budget. Ngunit iginiit ni Mina na magpaputok muli kaya ibinigay ni Konami ang all clear at ang shot ay ipinaputok.
Habang nasa lupa ay lumapit si Hoshi kay Kafka at tinanong kung handa na ba siyang isuko ang pagsubok na tumayo sa tabi ni Mina dahil nangangahulugan iyon na kailangan niyang magpakita ng pantay na antas ng lakas. Tinanong ni Kafka kung kaya ba ni Hoshi na gawin ang ganoong bagay, pero wala siyang kakayahan na magawa iyon at hindi kasing ganda ang kanyang combat power pagdating sa long-range attacks. Mas magaling si Mina sa pagpatay ng malalaking kaiju kaysa kay Hoshi pero pagdating sa mga mid-sized na kaiju, mas mahusay si Hoshi sa paghawak sa mga ito. Biglang sumugod ang isang kaiju habang nagsasalita pa si Hoshi, pero naging perpektong pagkakataon ito para ipakita ang kanyang kakayahan at tila hinawakan lang niya ang kanyang mga espada pero sa isang iglap, nagawang mahiwa ni Hoshi ang kaiju nang hindi man lang lumingon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pamilya ay isang clan ng mga hunters ng kaiju na may daan-daang taon nang gumagawa nito, kaya si Hoshi ay sanay sa paggamit ng katana sa pakikipaglaban at ang kapitan at ang bise-kapitan ay ang pinakamalakas na miyembro ng dibisyon kaya't nakakatanggap sila ng mga armas na naaayon sa kanilang gustong estilo ng pakikipaglaban. Isa pang putok ang pinakawalan ni Mina sa kaiju at sa pagkakataong ito, kontento na siya sa kanyang trabaho at sinabi ni Hoshi kay Kafka na kailangan nilang lumayo dahil magsisimula na ang tunay na palabas. Hindi maintindihan ni Kafka ang ibig sabihin nito dahil malinaw na napatumba na ang kaiju subalit ang tunay na isyo ay hindi ang kaiju kundi ang libu-libong spores na dala nito. Ngayon na napatay na ito, ang mga maliliit na kaiju ay lalabas ng maramihan at sinabi ni Hoshi sa lahat na pagkatapos nilang harapin ang lahat ng maliliit na kaiju, maaari na silang umuwi at mag-almusal ng masarap. Nagrereklamo si Izumo na mas madaling sabihin kaysa gawin ang trabaho. At ang mga veterano ay inisip ito bilang senyales ng kahinaan kaya sinimulan nilang asarin si Nakagari at Izumo, lahat ay nagtulungan upang mabawi ang kanilang dignidad sa harap ng mga bagong recruit. Pagkaalis ng iba, lumapit sina Shima kina Izumo at Kagari at sinabi sa kanila na ayos lang mapagod pagkatapos ng kanilang unang misyon, kung gusto nila ay maaari silang magpahinga at hayaan ang mga veterano na tapusin ang natitirang trabaho. Ngunit hindi sang-ayon ang dalawa sa ideyang iyon kaya't pareho silang nagmadali upang tumulong sa huling bahagi ng extermination. May konting pag-aalala si Konami tungkol sa mga vital signs ng mga bagong recruit dahil lahat sila ay pagod na at halos hindi na makayanan. Pero inaasahan na ni Hoshi ang ganito dahil ito ay isang malaking misyon, ngunit kung magawa nila ito ay dadalhin sila nito sa susunod na antas at karamihan sa mga opisyal ay nakakamit lang ang combat power na 20 o 30. Pero ang mga nakaka-breakthrough at mas mataas pa ang antas ay nagiging kapitan. Sa ngayon ang tanging may kakayahan na umabot dito ay si Kiko, pero nakafocus si Hoshi kay Ichikawa dahil naniniwala siyang kaya rin niyang marating ang parehong antas ng paglago. Naiinis si Iharu sa bilis ng pag-usad ni Ichikawa kahit na ang dami niyang oras na ginugol sa pag-aaral para sa trabahong ito. Pero kailangang maghintay ang kanyang nararamdaman dahil napatumba na nila ang lahat ng kaiju sa lugar na ito at kailangan nilang bumalik sa natitirang grupo. Habang tumatakbo sila, nakasalubong nila ang isang taong nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng kaiju. Ang taong ito ay nagsasalita tungkol sa kung paano niya inilalagay ang mga reproductive organs sa kaiju, pero nagawa pa rin itong pigilan ng Defense Force. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.